Afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaaldab vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to, start to finish, and don't forget to share this video. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Eto nga no, sa mga naghahanap kay Main na wala siya dahil nasa North Zagaray, Bulacan siya, dahil nga binuksan na ang panibagong branch ng kanyang McDo. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si Titi o sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, doon sa mga naghahanap kay Main or sa mga naghahanap kay Main, ha, just to clarify and just to justify you, wala si Main. Kahit hanapin nyo pa siya sa Itbulaga, wala siya. Dahil nasa North Zagaray, Bulacan siya, dahil nga may panibagong branch ang kanyang McDo. May panibagong bukas na naman or may panibagong bukas na naman ang na McDo diyan sa North Zagaray, Bulacan. Kaya shoutout sa mga taga North Zagaray, Bulacan. Syempre, sa mga kababayan ko dyan, shoutout sa inyo. Grabe, napakaswerte ninyo, no? Na may nagbukas na McDo dyan sa Nueva Ecija sa North Zagaray, Bulacan. Magka-rhyme kasi, 'di ba? Without knowing na hindi naman talaga natin pinoproblema yung ganyang bagay. Pero sorry guys, okay, baka mamaya may mambash na naman sa akin dito, kaya pasensya na, okay? Perfect kayo. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Kanina pa ako nagsasalita. Congratulations nga pala kay Main Mendoza, dahil nga may panibagong bukas na naman siya na McDonald's sa North Zagaray, Bulacan. At take note, sa malinis niyang kita ito ipinundar, okay? Malinis na paraan niya to ginamit, or sa malinis niyang paraan to nakuha, hindi sa flood control At saka, ba't ninyo dinadamay si Main? Ops, baka mamaya madamay na naman dyan si Main sa flood control project na yan. Baka mamaya madamay na naman siya dyan porket may business na naman siyang business na bagong bukas, 'di ba? Hello guys, may sariling yaman si Main, may sariling mga lupain yan, may sariling pagsisikap yan, 'di ba? Kaya may karapatan siyang magtayo ng ilang business, ilang branches ng business na gustuhin niya. Wala kayong pakialam, 'di ba? Tsaka yung flood control project, tigil-tigilan nyo na yan. Diyos ko, huwag ninyong dinadawit si Main, huwag ninyong idinadamay si Main or dinadamay si Main, dahil nga wala naman siyang kinalalaman dyan, wala naman siyang ginagawang masama dyan. Unang-una sa lahat, diba, unang-una sa lahat, talagang may mga ganun talagang instances, mga ka-ADN, diba? Baka mamaya mapagbintangan na naman siya kung saan ba talaga nanggaling yung perang pinambukas ng kanyang business. Take note lang, wala pang flood control project, hindi pa nag-aartista yan, mayaman na si Main, 'di ba? Si Main, yung totoong Main, mayaman yung ano ni Arjo, mayaman ba? Hello. Yun, katakataka talaga, dahil nga may talagang dawit talaga siya sa flood control project. Pero yan si Main, na wala talagang ginagawang masama,
yung totoong may na wala talagang ginagawang masama, yan talaga yung pinagbibintangan nyo, and syempre pinagbubuntungan ninyo ng galit ninyo, 'di ba? Pinagbubuntungan ninyo, wala namang kasensense, ba't nyo siya pinagbubuntunan ng galit, 'di ba? Ba't nyo siya pinagbubuntunan? Anong ginawa niyang masama, 'di ba? Hindi naman siya nagnanakaw, 'di ba? Tsaka kung may business siya, sariling sikap niya, dugot pawis niya ang puhunan niya doon sa bawat sentimo, bawat sintabo na kanyang kinikita. Dugot pawis niya, lalamunan niya, itsura niya, yung puhunan niya, 'di ba? Unlike Arjo na talagang kailangan pa talaga gumawa ng masama, or kinakailangan pa talagang gumawa ng masama para lang maging um, objective yung kanyang pagyaman, 'di ba? Or maging madali ang kanyang pagyaman. Pero sorry na lang Arjo, talagang bukelya ka na, or talagang booking na yung katarantaduhan at kagaguhan mo. Pasensya na sa mga nanonood, okay? Pasensya na sa mga nanonood, pero 'di ba? Wag na lang natin pagbintangan si Min, or wag natin pagbintangan si Min without knowing na talagang galing sa yaman, or galing talaga sa pinundar niya talaga yung kanyang mga shopping, yung kanyang mga yung kanyang pinambubukas ng business, 'di ba? Dahil karapatan niya 'yan, 'di ba? Sariling sikap niya 'yan. Hindi yan galing sa flood control project, hindi yan galing sa marome, hindi yan galing sa pagnanakaw, 'di ba? Kung pumasyal man siya mag Maldives, or kung saan man siya pumunta, deserve niya dahil yung perang kinikita niya, yung perang in-earn niya, yung perang pinagtatrabahuhan niya is galing sa malinis na paraan, okay? Hindi yung nagsha-shopping ka na nga, 'di ba? Namamasyal ka na nga, nagsha-shopping, nagwawalwal, ganito, ganyan. 'Di ba? Galing 'yun sa Morome, guys. Doon tayo magwala. Doon tayo magdabog, doon tayo mabahala na keso, 'di ba? Doon tayo mabahala na galing sa masama yung pinagpapasyal, at 'di ba? Biglang nagkakaroon ng business. Kasi business minded ang magulang yun, syempre si Tatay Dab, kaya medyo na-advisean, and syempre 'di ba, tigil-tigilan nyo na yung kakakadawit kay Min sa flood control project, please lang, 'di ba? Maawa naman kayo, 'di ba? Maawa naman kayo sa sarili ninyo, 'di ba? Maawa naman kayo sa kahuhusgan ninyo diyan sa tao, hindi yung hindi yung hinuhusga niya siya without knowing na siya ba talaga yun, 'di ba? At dinadawit niya siya without knowing na, 'di ba? May kinalalaman ba si Min doon? May kinalalaman ba siya doon, 'di ba? Anong kasalanan niya? Anong ginawa niya, 'di ba? Ba't kayo ganyan? 2025 na, mag-2026 na, 'di ba? Isa lang ang patunay kung ba't siya nagbubukas ng business. Pinapakita lang niya talaga kung gaano siya kayaman, kung gaano talaga siya ka-successful, at mali yung ibinibintang ninyo sa kanya na dawit siya sa flood control project, okay? Na hindi porket nagpangalan niya yung ginagamit ng asawa ni Arjo na si Clowny, talagang siya na talaga yun, 'di ba? Kaya ewan ko ba sa kanila, ano ba talaga yung mga nainom ninyo, 'di ba? Ano ba talaga yung mga na-hit ninyo, 'di ba? Ano ba talaga yung mga nainom ninyo? Ewan ko ba sa inyo, 'di ba? Bintang kayo ng bintang. Wala naman kayong ebidensya, 'di ba? Maski yung yaman ninyo, pinaghihinalaan ninyo, keso ganito ganyan. Hello, excuse me. Para lang sabihin ko sa inyong mga sariling yaman ni Main yan, at saka kung may ipinupundar man siya, or may ipupundar man siya, 'di ba? Kung may dapat siyang pundar or ipundar, or dapat niyang bilhin, she deserves that, dahil pinaghirapan niya lahat ng pera na kanyang gagastusin, or kanyang
inaano, kanyang in-earn, 'di ba? Kaya shoutout diyan sa barangay namin sa Santa Rita, 'di ba? Kaya please lang, no, kunin, maawa naman kayo, national ID namin, 'di ba? Para naman sa ganun yung mga naghihirap, yung mga pinaghihirapan namin, gaya ko, kailangan ko na ng national ID, 'di ba? Hanggang ngayon di pa ako nakakasahod sa YouTube. Ano 'yan, 'di ba? Ganyan ka walang hiya yung mga politiko, 'di ba? Kaya wag ninyong dinadawit si Maine sa mga kabalbalan ni Arjo, 'di ba? Dahil wala siyang kinalalaman, wala siyang ginagawang masama, 'di ba? Hindi porket na may business siya, may business siyang nalaman natin na may business siya or whatsoever, talagang pagbibintangan na natin siya, 'di ba? Or talagang pag-aano na natin siya, pag-aaksaya na natin siya ng panahon, 'di ba? Kaya wag ganun mga ka-Aldab Nation, 'di ba? Hintay basta-basta namimintang, 'di ba? Sinasampal lang kayo ni Maine kung gaano siya talaga kayaman at kung gaano kalinis yung yaman na nalalasap niya, 'di ba? Unlike Arjo na talagang sinasabi nilang asawa daw niya, 'di ba? Na tapos wala naman pakialam si Maine. Hindi nga niya alam yung issue na yan eh. Bigla-bigla na lang na dinadawit yung pangalan niya, 'di ba? Bigla-bigla na lang na sinasama yung pangalan niya, 'di ba? Di porket na may double ganger siya, 'di ba? May karapatan na kayong isama yung pangalan niya, 'di ba? So, sorry na lang kayong mga DDS and syempre mga army dyan, 'di ba? Kaya hindi kayo magtatagumpay yung mga basher dyan, hindi kayo magtatagumpay na mapagbagsak si Maine. Kung akala ninyo na pabagsak nyo na si Maine sa ginagawa ninyo, ay dyan kayo nagkakamali, dahil si Maine talagang kung may yaman man yan or may ipopondar man yan, sariling sikap niya yan, at saka kung may nilulustay man siyang pera, may ginagastos siyang pera, wala kayong pakialam, 'di ba? Hindi niyo naman siya pinapalamon, hindi niyo naman siya pinapakain, hindi niyo naman siya pinapaaral, 'di ba? Hindi naman kayo nagpaaral diyan para husgahan si Maine. Kaya sorry na lang kayo mamatay kayo sa inggit. Kasi Maine kasi sobrang yaman, kayo hanggang ngayon sobrang hirap. Kaya ayan, gumagawa kayo ng issue, gumagawa kayo ng kung ano-anong issue, 'di ba? 'Di ba? Keso flood control project, keso ganito, keso ganyan, 'di ba? Nakakasawat, nakakarindi na talaga ng bonggang-bongga, 'di ba? Don't worry, pinagtatawanan lang kayo ni Maine, pinagtatawanan lang kayo habang siya ginagastos niya lahat ng mga pinagsikapan niyang pera. Hindi kagaya ninyo, 'di ba? Kayo wala pa rin hanggang ngayon, mahihirap pa kayo sa daga. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching everyone. I love you all.